Oh, hi! Andiyan pala kayo, mga kapistolero. Magandang araw po sa inyo. Hirap pumili, ano? So, naisip ko, gumawa tayo ng side-by-side comparison between Scorpion Evo 3 S1 at itong S9 DBB na gawa ng UDMC. Pareho ko naman silang gusto. Parehong okay naman gamitin. Pero naisip ko lang, ano kaya gumawa tayo ng comparison? Pareho po silang pistol caliber carbine. Ito, made in Czech Republic. At ito naman, gawa dito sa Pilipinas. May laban kaya ito dito? Itong dalawang unit na to ay parehong popular dito sa ating bansa. Itong S9 kasi, medyo AR platform. At ito naman, sabi nila, daw to, yung HK, mas malapit daw sa HK MP5. Siya nga pala, itong dalawang unit na to, ay na-safety check ko na prior to filming. Itong video na to ay hindi para ang intention nito ay magbebenta ako ng baril, ha. Ano lang to, side-by-side comparison lang po ito. So, no firearm for sale in this video. So, unahin ko muna tong Scorpion Evo. So, ano pong magandang feature dito? Ika nga, sabi nga ng ibang YouTuber, this is a poor man's MP5. Bakit kamo? Kasi sa charging handle pa lang, pwede ng mukha ng MP5 eh. Meron siyang fini-feature na pwede kang gumamit ng HK slap. Itong Scorpion Evo ay chambered sa 9mm, 9x19. Yung safety niya ay ambidextrous. Ang stock niya ay folding stock. Ang sight niya ay adjustable. Meron siyang Picatinny rail na pwede mong kabitan ng red dot or holographic sights. Yung kanyang handguard ay pwede mong palitan. Gaya nito, pinalitan na ng Strike Industry. Dito, pwede mong kabitan ng yung kanyang magazine ay provided talaga ng CJ. Pwede kang gumamit ng 20 rounds or merong aftermarket na 35 rounder na magpull. Dito naman po tayo sa UDMC S9 DBB. Ang UDMC S9 DBB ay locally manufactured ng UDMC sa may Parañaque. Yung stock niya, hindi siya foldable, pero na-adjust siya. Actually, yung stock pinalitan ko na. At yung kanyang sight ay flip up. Na-adjust din siya. Meron din siyang Picatinny rail na pwede mong kabitan ng red dot. Itong S9 DBB ay nasa AR platform. So, kung kayo ay familiar na sa mga ARs, hindi na kayo malilito sa mga features at functions nito. Ang magazine na ginagamit niya ay Glock magazine. Gaya po nito, 32 rounder na magazine. Pero, pwede ka rin gumamit ng Glock 17 magazine. Glock 19 magazines pwede rin. Ayan. Meron ba talaga yun?
pareho naman silang maganda, parehong sulit. Anong masasabi ko sa dalawang ito? Pareho silang okay. Parehong masarap gamitin sa range. Kung sa presyo, hindi naman sila nagkakatalo. Kung sa modifications naman, kung gusto mo i-modify itong dalawang unit na to, okay din naman, medyo gagastos ka lang kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, medyo mahal yung ating mga aftermarkets na parts. All in all, masasabi ko magandang pareho ang quality nito. Itong UDMC na gawa rito sa Pilipinas ay hindi rin nagpapahuli. At ito namang Scorpion Evo na gawa ng Czech Republic, subok na po ito. Kasi ginagamit din ito ng mga military nila sa Czech Republic. Yun lang, ang ginagamit nila doon ay capable of full auto. Alam naman po ninyo dito sa Pilipinas nang dahil po sa Republic Act 10591 ay ipinagbabawal po sa ating mga civilians ang full auto capability ng rifles. Hanggang sa muli po mga kabarilan, mga kapistolero, mga kaibigan. At kung nagustuhan po ninyo itong ating video, ay bigyan po niyo ng thumbs up at mag-subscribe po kayo sa aking channel. Para makagawa pa rin po ako ng mga contents na gusto po ninyo. Okay, mag-request po kayo kung anong pong gusto niyo nating i-topic sa susunod. Okay? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, sana po ay mag-subscribe na po kayo. Hanggang sa susunod po, sa muli po nating pagkakwentuhan, ito po ang inyong kapistolero, pistolerong Pinoy na nagsasabing be a responsible gun owner and to God be the glory.